Nakikita natin doon sa series natin na yon na may mga tao, even sa Bible, na hindi natin masyadong kilala, pero may ginawa mga dakilang mga bagay. At yung mga tao na to, mga kapatid, mayroong mga pinagdaanan, hindi sila ganun kahusay, pero may nangyari sa buhay nila nung sila ay nagkaroon ng turning point. And especially, nung nagkaroon sila ng healing from the Lord. It's either physical or spiritual or emotional. May nagawa silang dakila sa Panginoon. And to follow on with that, ang ating theme for the next 2 to 3 months is this, a journey of healing. Okay, tingnan mo ng konti yung ating mga konting description dyan. Okay, sabi dito, healing is a profound process woven throughout Scripture where God is revealed as the ultimate healer of body, soul, and spirit. Pag tinignan nyo ang Bible from beginning to end, merong theme ng healing, mga kapatid. Believe me. Even nung nagkasala si Eva si Adan, ano yung in-offer agad na healing ng Panginoon? Kailangan, merong consequence. You have to go out ng Garden of Eden. Pero may healing agad. Emotional healing, actually. Nung nagkaroon sila ng fear na parang, ay, nagtago po kami, Lord, kasi nalaman namin hubad kami. Sino nagsabi sa inyo? So yung issue ng fear, nandoon din agad. Pero si Lord din ang nagbigay ng kanilang pangsaplot at doon may healing agad. Kinatagpo ni Lord ang hindi nila kayang katagpuin. Even sa last, sa Revelation, merong tree doon na bawat buwan iba ang iba ang kanyang bunga. At ang nakalagay doon, yung, nakalimutan ko lang yung verse, basta chapter 21 or 22, nakalagay doon ay, and its leaves are for the healing of the nations. Ang mga dahon ng puno na to ay para sa kagalingan ng mga bansa. So you see, from Genesis to Revelation, there is healing. Now, hindi lang tungkol sa doctrines about the Bible ang importante. Ang importante sa Panginoon, hindi yung kaalaman mo, kundi ano na ang nangyayari sa puso mo now. Ano dyan ba kayo? Nasaan na si Lord sa proseso ng pagpapagaling ng puso mo? Kagabi, sa Marvex nag-uusap tayo, ano bang sign na isang tao ay saved talaga? Okay? Isa doon ay nakalagay sa Word of God. Sino man tumanggap at nanalig ay binigyan ng karapatan. We know that. Ano yung next? Ang next doon ay kung merong bunga. Okay, dati kang chismosa. Ngayon, medyo na lang. May pagbabago. Kasi kung walang pagbabago, kahit na sabi ka ng sabi, Christian ako. Kung walang na-heal sa buhay mo, walang nabagong ugali, that's presumption. Fake news yan. But, kung merong healing, kahit na hindi mabilis, hindi kasing galing ng iba, mabagal ka, mabilis ang iba, no problem. Basta merong progress. Hindi tayo naghahanap ng perfection. Ang hinahanap natin is progress. At hindi mo pwedeng tanggalin si Lord sa proseso. Na para ba sasabihin mo na, okay lang ako, basta bahala na. Kaya ko yan. Okay, sa mga counselings ko, lagi ko sinasabi, sa tulong ng Panginoon, kaya mo yan. At minsan pinapaulit-ulit ko yun. Sabihin mo, sa tulong ng Panginoon, kaya mo yan. Okay, let's repeat that. 1, 2, 3. Huwag natin sabihin na, kaya ko yan. Lalo na yung hindi ko kaya. Pero pag sinabi mong kaya mo yan, lagi mo idugtong sa tulong ng Panginoon. Okay? At ang healing na ito is both body, soul, and spirit. Next, emotionally, healing is not just about overcoming suffering. Alam mo yung parang may suffering kang nangyari. Diba? Ay, nalampasan ko na, that's healing. No, that's not yet. Okay, bakit? Sabi rito, it is about rediscovering meaning, connection, and hope. Bakit nangyari sa'yo yung suffering na yon? Kagagawan mo man yan, o hindi mo kagagawan ng ibang tao, at nadamay ka na lang, parang kung ano mang problema nangyari sa paligid. Ang tanong lagi ay, ano ang mensahe sa'yo ng Diyos dyan sa suffering na yan? Okay? Hindi lang lumampas. There must be this purpose and meaning. Okay? And you must rediscover at nagkaroon ka ba ng pag-asa after nyan? O nalampasan mo ang problema pero may sama ng loob ka? That's not healing.
Okay? Ito pa. As we embrace God's healing power, He shapes our trials into testimonies. Kumbaga, from trials or testings to testimonies. Dapat may story ka. Kung ang journey ng healing mo ay walang story, bahala na, naku, magtanong ka na. Kasi wala kang maipagyabang. Okay, humble pala tayo. Pakitaas ang kamay ng mga humble dyan. Okay, good. Very good. 'Di ba? Dapat may story ka ng healing. Yan ang number one na dapat meron tayo. Hindi yung alam mo, pinagaling ni Lord yung kapitbahay ko. Si Sister ganito, ikaw. Basta ang galing ni Lord. Hindi, ikaw dapat. Kasi sila, na-encounter nila si Lord, ikaw din dapat. You need a story para back upan ang pagiging save mo sa Panginoon. Dati akong chismosa, ngayon pastor. Kung 10 dati ang pagiging chismosa ko, ngayon 2 na lang pastor. Tulungan ako ni Lord sa 2 na yon. Okay, that's good. Pastor, dati tamad ako magbasa ng Bible. Okay, at natutunan ko, ang dami ko nang narinig na mga rebuke tungkol dyan. Weekly na lang, sinasabi naman, nagpipreach yan. Ngayon, pastor, nag-decide na ako, Okay? Hindi na ako atin ng church para hindi ko marinig yung Okay, hindi ganun. Andiyan ba kayo, mga kapatid? You need to embrace yung mga problema nangyayari sa'yo. Hindi embrace na wag mo nang papakawalan, kundi embrace na, bakit nangyayari sa akin to? And look beyond do sa sitwasyon at sa mga tao. Minsan kasi, pag tao ang titingnan natin o ang problema, maninisi tayo eh. Alam mo, kung hindi mo ginawa yan, hindi dapat ako malungkot. Dapat masaya ako, ikaw kasi eh. Pero bilang Christian na dumadaan sa inner healing, you need to back out ng konti, see the bigger picture. Kaya niya pala nagawa iyon. Kasi katulad ko, sugatan din siya. You see, wala ka ngayong grudges. Wala ka ngayon, hindi ka upset. Hindi ka naninisi. Kasi alam mo, siya at ikaw, pareho na sa process of healing. Mas magiging maunawain ka. Okay? Hindi yung pag tinanong ka, anong paborito mong gulay? Patola. Kasi bakit? Patol ako ng patol eh. Andiyan ba kayo? And these testimonies will turn our pain into purposeful advocacy that glorifies Him. Since nakita mo ang sarili mo na dating chismosa, ngayon 20% chismosa na lang. Tumingin ka sa paligid ng mga chismosa, tulungan mo sila na hindi na maging chismosa katulad mo. Kung ikaw ay addict, kung may addiction ka, whatever man yung addiction, pag nakita mo na, hindi na ako ganito ka-addict sa bisyo ko na to, tumingin ka sa paligid, may mga addict dyan na pwede mong tulungan. Kasi bakit? You have a purpose. So ang journey of healing na to, i-encounter ka ni Lord, at kung ikaw ay magiging masunurin, may blessing at may purpose at lahat-lahat, and then you help other people naman. Hindi pwedeng ikaw lang ang gumagaling. And kapag ikaw lang ang gumagaling at hindi ka nagiging source of healing, medyo bitin ang pagiging Christian mo. Hindi ko sabing hindi ka Christian. Ang sinasabi ko lang ay bitin. Kasi bakit? Paano ka ba na-heal? May mga taong ginamit para sa'yo. So ikaw din ay gagamitin para sa iba. That's the journey of healing. To journey in healing, we must embrace what? Gratitude, faith, and community. Ano yung gratitude? May nangyaring hindi maganda. Thank you, Lord, sa problema. Mali. Lord, thank you sa'yo kasi kahit may problema, nandiyan ka, tutulungan ako. That's gratitude. Faith. Naniniwala ka na merong better days ahead. Magkasama yan, faith, hope, and love. Naniniwala ka na may Diyos. Aware ka na may Diyos. At aware ka, unfair man ang buhay, si Lord, hindi unfair. That's faith. Okay? And time will come. Mauubos din yan. Okay? And of course, community. There is, you will embrace healing kapag ikaw ay part ng community. Kapag wini-withhold mo ang sarili mo sa community, sayang. Bukod sa hindi ka nagiging blessing, wini-withhold mo ang sarili mo sa healing process, sa journey. So for the next few months, mga kapatid, yung lahat ng sinabi ko na yan ang pag-uusapan natin. Okay?
Praise the Lord. So ngayon, mabilisan, tingnan natin ngayon yung ating topic for today. Mamaya pala, meron tayong communion. Ano, isa sa mga paborito ko pag first Sunday, yung communion eh. Kung pwede lang sana, every week may communion, ano? That's my, okay, tingnan natin. Ang ating topic ngayon ay a journey of healing with God and the community. Okay, question, mga kapatid, question muna. Are you aware that people need healing in every area of life? If yes, what do you need to do to begin or continue the journey? May Tagalog ata yan. Napansin mo na ba? Yan. Pansin nyo na ba, mga kapatid? Ang alin? Napansin mo na ba na ang mga tao ay nangangailangan ng kagalingan? Lalo na nagsasabi na okay lang ako. Sa bawat aspeto ng buhay. Kung oo, ano ang kailangan mong gawin upang simulan or ipagpatuloy ang iyong journey of healing? This journey of healing, mga kapatid, is something, and I tell you, kung magiging gawin mo na makinig lagi dito sa ating mga preachings with the help ng ating mga pastors at hanggang sa prayer and worship, hanggang sa mga ibang mga churches pa natin, I think you will really, really benefit. Okay? So, basahin natin yung verse natin. Maiksing verse lang to. That's just 2 chapters. Okay. By the way, ang book of 3 John ay isang chapter lang. Okay, 2 verses lang pala. Mula sa nangumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan. May gagawin tayo dito. Pabasahin natin si Annalyn. Ayan, sige, abasa. Okay. Mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. That is John the Beloved. Sinulatan niya isang leader tungkol sa maraming mga bagay. Pero ang intro ay tungkol sa healing and health. Okay? Now, isa-isahin natin yan. Pero main idea muna. Main idea. Sorry, wala pong Tagalog ito pala. Your healing is a divine journey. Sabihin nyo nga, divine journey. Ikaw man ay kabataan, ikaw man ay may asawa na, ikaw ay pamilyado na o binata ka pa, kabataan ka, basta nakikinig ka sa mensahe na to at nagbabasa ka ng Bible or at least Christian ka or to the minimum, tao ka, you need this divine journey of healing. Nakakatuwang isipin, mga kapatid, na talagang ang mga companies, kapag na-involve ka sa isang company o na-employ ka, may mga HMO, may mga hospital ka, may mga iba't ibang benefits, okay? At may mga insurances, at kailangan natin yung mga yung kailangan natin from the company, kailangan natin gawin yung mga yon. But there's one thing na talagang beyond do sa kakayanan ng mga yon, which is dapat nating bigyan ng pansin sa magitan ng pag-attend ng church. Kapag ikaw ay uma-attend ng church, part ng journey mo ito. Pag ikaw ay part ng Bible study, part ng journey of healing mo yon. Kapag may kausap kang problemado, o mas problemado sa'yo, o ikaw yung mas problemado, part ng journey mo yon. Kapag hindi ka uma-attend ng church, hindi ka uma-attend ng Bible study, you miss many things. Kahit nasabi mong busy ako given busy ka, pero your journey ay nauunsyami or nababawasan. Yung supposed to be na makukuha mong spiritual benefit from those activities na magbubuo ng healing mo, not just physical kundi lalo na spiritual and emotional, okay, ay na-miss out mo.
Okay? Pwede nakapagpahinga ka physically, pero that's just one side ng buhay mo, ang physical mo. Huwag natin kalimutan na meron tayong spirit, meron tayong soul. Kapag hindi mo rin naalagaan yung parte ng pagkatao mo na yon, you're not a healthy person. Di ba? Saka nakakita, mga nasa 40 anyos na mga tao, pero kung umasta, kala mo 20 anyos. Hindi na-develop. Di ba? May asawa na, pero kung umasta, kala mo binata pa rin. May hindi na-develop. Di ba? So, your healing is a divine journey towards wholeness. Sabi niyo, wholeness. That includes God, the ultimate healer, and the faith community. Ito, medyo heavy word siya ng konti. Wala akong makitang word na medyo babagay na isang lado, nandyan na lahat. Yung co-sojourners. Sa Tagalog ay biyahero, katulad mo. It's a journey. Di ba? Kamanlalakbay. Ba, pwede. Okay, dahil dyan, big yan ng jacket. Okay? Kailangan may kasama ka sa paglalakbay. Hindi pwedeng sabihin mo, pwede ba kita ipag-pray sis o brother? Okay na ako, pastor. Talaga, hindi. At least isa, dapat may nakakaalam ng sitwasyon mo. Kapag masaya ka, dapat may nakakaalam ng sitwasyon mo. Bago ko muna ang sarili ko, let's proceed, mga kapatid. So, what are included in your journey of healing? Okay, guess yun na so far, mga kapatid. Sabihin nyo nga, a journey of healing. Yung mga nasa online, yon, listen very carefully, katulad nandito sa center. Yung ano o naka-include dapat doon para masabi mo, kompleto yung package ko nung healing process ko. Dalawa lang ito so far. Marami pa, pero dalawa muna titingnan natin. Next slide. Una, papakita ko muna sa inyo dalawa. Una, there must be this pursuit of holistic health. Ayan, di ba? Nagsasalita yung mahilig magpuyat, di ba? So, parang holistic health. Okay, medyo nag-i-improve na po ako ng konti dyan. Okay, kesa mahilig magpuyat, katulad ko, magbagong buhay na po tayo, ha? Medyo improve natin yung ating, Pangalawa, ayan, prosperity. Ba, Pastor, prosperity gospel ba tayo? Hindi. The prosperity of our faith. Kung ikaw ay yumayaman sa kaperahan, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gusto mo matulungan kita sa pagbibilang ng pera mo? Okay? Kung ikaw ay umaasenso, okay? Ikaw ay nagkakaroon ng mga additional income, meron ka mga blessings, good for you. Okay, magkita tayo minsan sa bilihan ng fishball. Pero on the other side, dapat ang pananampalataya mo rin lumalago. At kung lumalago ka naman sa pananampalataya, dapat lumalago ka rin sa ibang area ng buhay mo. Hindi pwedeng tagilid. Iba mabilis, iba mabagal, pero dapat nag-i-improve din even ang iyong financial side. Amen ba? At kung nag-i-improve ang financial side mo, dapat yung emotional side ng buhay mo nag-i-improve din. Lalo na spiritual. Okay. Una, the pursuit of holistic health. Ano sabi dun sa verse natin? Mula sa namumuno sa iglesia, that's John, mahal na kaibigang Gaius. Wow, ang ganda ng introduction. Na lubos kong minamahal. Indinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan. That's on the physical side. So ang Bible ba ay concerned din, Jen, sa ating physical na kalalagayan? Tama ba? Jepper? Concerned din ba si Lord? Yes. Now, sa atin, para maging kumpleto yung package natin, mga kapatid, sa journey of healing, we must see yung aspeto ng ating physical side. Amen? Sa mga kabataan na mahilig pa rin sa junk food, bakit dumadami ang mga kabataan na may mga sakit na noon ay wala naman sa iba? All because of junk food. Yung mga instant, yung mga fast food na ang bilis. Okay? Yung mga sobrang processed food na madaling iluto pero madali ding
bawasan ang kalusugan mo. Those things ay pwedeng maging hadlang na supposed to be, 30 years ka pa maglilingkod sa Panginoon, naging 29 na lang. Sayang yung isang taon. Holistic well-being is important. Yung kalusugan mo, spiritually and physically, is important. Listen here, mga kapatid. The balance between spiritual health, physical health, and emotional health is foundational in your Christian journey. Kung ako'y kausapin yung mga 15 years ago, pag may something na mention ka about psychology, kukontrahin ko agad yan silently. Kung di man ako sasagot, magsasabi ako na, wisdom ng tao yan. Pero I've learned throughout especially this past decade, mga kapatid, na kailangan bigyan natin ng tutok ang mental health. Mental awareness. Sabi ng iba, mental health, ayoko pakinggan para may sira ulo. Hindi. Health nga hindi mental issues. Magkaiba ang mental issues sa mental health. Okay? Parang physical health, di ba? Dapat ikaw ay physically healthy and emotionally healthy. So ngayon, I tell people na it's not enough na maging spiritually healthy ka. Katulad na sinabi ni Jesus Christ na lumayo kayo sa akin mga manggagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Lord, nagpagaling kami, spiritual gift. Lord, nangaral kami, spiritual gift. Lord, nagpalayas kami ng demonyo, spiritual gift. Pero hindi namangha si Lord sa mga spiritual gifts. Ang hinahanap niya, may bunga ba sa'yo? Ikaw ba ay manggagawa pa rin ng masama? Nag-preach ka, nagpagaling ka, nagpalayas ka ng demonyo, pero manggagawa ka pa rin ng masama eh. That's not salvation. Ang tawag dyan ay mere religiosity lang, mga kapatid. So, as we can see, dapat merong paglago sa physical natin. Okay? Ito, natutunan ko. May nagsabi, I don't know kung saan kayo ditong side na to may nagsabi, dapat daw tayo ay natutulog between 10 p.m. to 4 p.m. a.m. Sorry, a.m. Dapat tulog ka sa mga panahon na yon, sabi nila. Okay? Kasi yun daw ang healing process ng katawan mo. So pag hindi ka natutulog sa mga panahon na yon, ay pinaparusa mo sarili mo. Lately, may na-discover ako, sabi naman nila, paano kung ang trabaho mo nandun talaga? Sa time na yon, especially sa Pilipinas. Sabi na siya, okay, i-check nyo na lang ito, Ana. Sabi niya, ang kailangan dapat may regular kang tulog. Kung natutulog ka, say, 8 a.m. to 4 p.m., gawin mo yan. Kung gising ka ng midnight at ng gabi, dapat ito ang regular mo na tulog. So whichever man kayo doon, mga kapatid, my point is this, dapat ang katawan natin may regular na pagpapahinga. Okay? Either way man kayo doon. Kasi, importante. Di ba? Kung ako ay pupunta rito, magpipreach, mga kapatid, pero aantok-antok dito, sigurado, hindi kayo matutuwa. Balik rin natin. Kung kayo naman ang antok-antok, okay lang. Minsan lang nakakatulog yan, pastor. Sa kanila, di nakakatulog yan. Puyat yan lagi sa kanila, kaya sa church lang nakakatulog yan. Okay? Same is true. Kapag pupunta kayo sa church, dapat physically ready ka rin. Amen? Kung talagang hindi kaya din may trabaho or something like that, sacrifice yon. Pero if you can prepare your physical being sa pag-worship sa Panginoon or pagpunta sa trabaho, especially yung mga Monday sickness. Sino may mga Monday sickness dito? Naku, Monday na naman. Ano ba yan? Pagka Friday naman, yes, mamaya. Weekend na naman. I have one perspective gusto kong i-offer sa inyo. Sa mga may Monday sickness, ang iniisip nyo kasi, Monday ang first day of the week. Sa trabaho, first day of the week. Pero if you look at the Bible, ang sabi doon, Jesus rose from the grave on the first day of the week. Monday, Sunday. So bilang Christian, isipin mo ang first day of the week is Sunday. Hindi mo tatapusin ang week ng Sunday. Sisimula mo on the whole week ng Sunday. That's why, importante ang benediction. Kasi binibless natin yung Monday mo, because of your Sunday, binibless natin lahat. No, kung wala ka, kaya ko na ipag-pray ang pastor.
kami na naman ni Lord. Yes, totoo yun. Pero you miss the community. Guess nyo? At pag na-miss nyo ang community, pag nasanay na ang katawan nyo na nami-miss lagi ang community, later on, okay na sa inyo yan at hindi na yan kasalanan. Okay? At okay lang yan. Basta may tama kang dahilan. Meron namang mga, of course, there's always an exception to the rule. Pero iba yung sinasadya talaga. Gets nyo? Now, sa ating side, walang problema doon. Pero ang iniisip ko ngayon ay yung side natin individually. Pag hindi ako umate ng Bible study, may nami-miss out ba ako? Okay? So, number 2 na pala. Naunahan ko na naman again ang sarili ko. Number 2, the prosperity of our faith. Ang sabi dyan sa verses 3 John verses 1 to 2, tulad ng buhay mong spiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. So kadugtong yan ng unang verse. Gaius, I pray na maging malusog ka physically. Katulad ng spiritual mong kalagayan. So ibig sabihin from the story or from the verses, etong si Gaius ay spiritually okay. Pero physically, hindi siya okay. Siguro mahilig din siya magpuyat, no, Jel? O sobra siya sa overwork. Nasusobrahan siya ng overfatigue. Okay? O sobra siya sa gala. Pagod-pagod, puyat-puyat, at hindi nakakabawi. So sabi ni Paul sa kanya, sana malusog din ang physical mo kung gaano kalusog ang spiritual mo. So to the pastors, to the workers ng UVCC at lahat ng mga kaibigan natin dito na nag-work for the Lord, be spiritually healthy and be emotionally healthy at the same time, physically healthy. Next slide. God's involvement in our lives is comprehensive. Nako. Nung sinusulat ko ito, sabi ko, Lord, sandali, parang nagkamali akta ako ng tinype. Okay, kasi nasa isip ko, so ibig sabihin, pakialamero si Lord, Enz? Hello? Yun ang una. Nung tinype ko ito, sabi ko, sandali, ang una po sa isip ko, pakialamero si Lord. So I don't know kung si Lord yun o ako yun. Malamang ako yun. Pero hindi. Leonard pala. Shout out kay Mirnard. Okay? Leonard, hindi pakialamero si Lord. Ang gusto niya, maging whole ang iyong healing. That's why may programa siya para sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Andyan ba kayo mga kapatid? Example. Ito. Sana makuha ang attention nyo nito. Halimbawa, bigla na lang tayo nagising isang araw at bawat isa sa atin ay may 5 milyon sa account natin. Pastor, di pwede mangyari, wala akong account. Okay, binigyan ka account. May 5 milyon. Anong next mo gagawin? Sweetheart, mga anak, gising, mag-SM tayo. Ano agad gagawin mo? Okay? Saan kayo makapag-invest? Diba? Naku, tama-tama, yung pangarap kong PlayStation, sabi ni Jotam, bibiling ko na 10 agad. I mean, let's play a little bit, mga kapatid. Tingnan natin. Bagamat ito ay imposible. Maaring sa iba sa inyo ay hindi imposible yan, pero karamihan sa atin siguro imposible ito. Pero given, kunyari lang, ano gagawin mo? Okay? Ano gagawin kaya ni Kokoy? Pag nakita niya, may account ako at meron 5 milyon, Kokoy, anong gagawin mo? Di ba? I mean, ang sagot mo dyan, yan yung priority mo. Di ba? And then, saan si Lord sa picture? Kung may blessing ka na 5 million pesos na tumataginting. Nako, 1-month trip to Europe. Pwede ba? Ireland, Norway, yan. Finland, okay? Lahat ng mga may land dyan, isama mo na ng Iceland. Di ba? Nako. Sa church, kung church ang iniisip mo,
Anong gagawin mo? Pastor, 10% agad ang ibibigay ko. So, 500,000 yon. Anong gagawin mo sa 4.5? Pastor, baka wala muna ako sa church. Isang buwan lang. Kasi mag-out of town ako. Yari agad. Ako, December pa ang kasal namin. Gagawin ko ng bukas. Diba? At lahat invited. Pati tuta ninyo, aso nyo, isama nyo. Diba? 2.5. Ubus. What do I mean, mga kapatid? Kung nasaan ka, sa iyong katatayuan sa isipan mo, yun ang ipapriority mo. Diba? He cares. Kaya basahin nyo nga ng malakas, yung pangalawang paragraph. Okay, 1, 2, 3. Here's the question. Para makuha ko lalo attention nyo. Gusto ba ni Lord na yumaman ka? Ayan, Pastor, pumapalo ka na sa prosperity gospel. No, we're just thinking here. Gusto kaya ni Lord? Ang sagot nyo lang ay oo, hindi Gusto ba ni Lord na yumaman ka? Okay, let me see a raise of hands nga dyan. Pakitaas ang kamay, naniniwala dyan. Aba, iba nakiisip pa. Di ba? Kung tatanggalin natin yung pagiging plastic natin, gusto natin lahat yumaman. Tama. But the next question is, anong plano mo sa buhay mo? Pagyaman mo. Di ba? Kasi pag mayaman ka, mas magagawa mo ang hindi mo nagagawa nung hindi ka pa mayaman. Pag sinabi ko mayaman, milyones to yung talagang lampas-lampasan, Ate Chay. Yung kailangan mo ubusin ng 1,000,000 isang araw, budget mo. Halimbawa lang. Okay? At pag hindi mo naubos yun, kailangan mong ipamigay. Okay? As in, absurd na kayamanan talaga. Anong gagawin mo? Okay? May kita ka pa rin ba sa church? Okay. Loading, process. May kita ka pa rin ba sa church pag yumaman ka na? Pakitingnan ang katabi mo ng tingin na parang nagtatanong. Magsiserve ka pa rin ba sa church? So those questions, mga kapatid, ay pang-urirat sa ating mga kaisipan tungkol sa ginagawa natin sa buhay. In conclusion, mga kapatid, kay sabayin niyo ako sa pagbasa. Kay 1, 2, 3, go. Apart from Jesus, there is no healing. Healing is not always instantaneous, but a journey that involves reliance on God and being partakers in a faith community. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng pagtatiyaga, panalangin at suporta ng sambayanan, kasama na ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbibigay ng pag-asa sa mga dumaranas ng pisikal, emosyonal, or spiritual na pagsubok. I don't believe in the vow of poverty o kaya maging ermitanyo ka. Pero what I believe ay kung anong meron ka, gamitin mo lahat yan para sa Panginoon. Because that's part of your spiritual journey of healing. Yung journey of healing mo, lahat ng ginagawa mo may kinalaman. Mag-end ako sa isang illustration. Merong ginawang testing, experiment, na, I don't know kung napanood nyo na to. Nag-experiment sila na sa tubig. Okay? Naniniwala kayo may power ang words natin. Di ba, pag sinabihan ka ng masama, feel mo agad. Pag sinabihan ka ng mabuti, feel mo rin. No, in-experiment yan sa tubig. At
may grupo ng mga tao na nagsalita ng mga masama doon sa tubig. Hindi ka importante. Pangit ka. Mga tipong ganun. And then finreeze afterwards. May isang grupo naman nagsalita sa tubig ng good things. Kailangan ka ng tao. Nung finreeze nila yung pareho at tiningnan sa microscope, mga kapatid, what happened was, yung ice particles niya, kagulo. I mean, walang design, walang pattern. Pero itong isa na pinagsalitaan ng maganda, ang gaganda ng mga shapes, ng mga patterns, very unique, at iba't iba pa. And I really believe na connected yan sa buhay natin. Maski ikaw lang, experiment mo sarili mo na magsalita ka o pagsalitaan ka ng masama or ng mabuti, may epekto yan sa'yo sa buong araw eh. Yung mga salita na, wag mo nga akong simulan ng masamang salita sa umaga pa lang, baka maimbiyar na buong araw ko. Kasi words have power. So now, mga kapatid, bilang ending, let's speak words of encouragement sa sarili natin. Okay? Pero hindi ito sabihin, you are special. No. Hindi. We are not special. But God loves us so much. God made you in the image of God. May purpose sa'yo ang Panginoon. You are wonderfully and beautifully made. Hindi nagkamali si Lord sa'yo. Kung feeling mo, nagkamali ang parents mo sa'yo, o ang mga parents mo, feeling nila nagkamali sila sa'yo, hindi pagkakamali ang pagkakapanganak sa'yo. You have a purpose, mga kapatid. You are designed to walk in obedience sa Panginoon. Hindi ka basura. Ikaw ay kayamanan na pinahahalagahan ng Panginoon. You are the apple of God's eye. Hindi ka mahalaga, pero pinahahalagahan ka ng Panginoon. That's why anything na ginagawa ng kalaban sa'yo, ng kapwa mo sa'yo, o ng sarili mo sa'yo, against sa'yo, ay nasasaktan ang Panginoon. Every time na sumusuway ka sa Diyos, nauunsyami ang healing mo at si Lord ay nalulungkot. At kapag ikaw naman ay sumusunod sa Diyos, pinangingiti mo si Lord at sasabihin niya sa mga anghel niya, yan si Jen, sumusunod sa akin. And your healing is happening and happening. At ikaw ngayon ay may purpose sa buhay. Sabihin nyo nga, I have a purpose. God wants to heal me. Ulit. God wants to heal me. God wants to bless me. Naniniwala ba kayo doon? So those are samples lang, mga kapatid. God wants to use you for His glory, sa tugtugan, sa pag-serve, sa lahat-lahat. Kung look around, mga kapatid, we have so much to do. We have churches na hindi ganito kaganda ang venue, pero nagpapatuloy sila. Yung mga kapatiran natin sa UVCC. What do we do with that? Dito may mga pangailangan. God is using you. Maybe may katabi ka ngayon na kailangan encouragement. O huwag mo na pagalitan. Encourage mo na lang. At kung magyabang siya, problema niya na yon. Pero ikaw, mang-encourage ka. As we do this, mga kapatid, what better way na magkaroon ng healing sa atin than through the Holy Communion? So I'd like us all to stand up, mga kapatid. As we prepare our hearts sa communion, let there be healing, physically, emotionally, spiritually. At yung mga nasa online po, get your communion elements and join dito. And as the worship team prepares, i-prepare din natin ang mga puso natin, mga kapatid. Praise the Lord.